Magandang umaga mga igan, sinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Ormoc sa Leyte. Matapos nga magnitude 6.5 na lindol ng Huwebes. Nagka-stampede naman kahapon sa isang eskwelahan ng yumanig ang isang malakas na aftershock. Darito ang unang balita. Buhay ito nitong nakaraang Huwebes habang niyayanig ang Ormoc City ng magnitude 6.5 na lindol. Sa Ormoc Public Market, nagtakbuhan papuntang kalsada ang mga tao nagtakip ng ulo at lumuhod. Kitang-kita naman ang pag-uga ng mga lamesa sa Ormoc City Hall habang ang mga empleyado halos di makatayo. Sa loob pa rin ng City Hall, halos mapakapit sa pader ang isang empleyado habang nagtatakbuhan pababa ng gusali ang iba. Takbuhan din sa kalsada ang nakunan sa downtown Ormoc. Ang mamang ito, napakapit sa gilid ng tulay habang huminto ang ilang sasakyan. Hindi pa man humuhupa ang kanilang takot, nagkaroon na naman ng magnitude 5.8 na pagyanig bago mag-alas 10 kahapon ng umaga na umabot ng intensity 6 ayon sa PHIVOLCS. Bakas ang takot sa mukha ng lahat. Sa lakas ng yanig, sumasayaw ang kable ng poste. Sa ilang tindahan, nagbagsakan ng ilang gamit at paninda. Sunod-sunod dinala sa isang open field ang mga estudyante ng Ormoc City National High School na hinimatay sa sobrang takot. Mabilis namang rumisponde ang mga medical staff mula DOH, LGU at iba pang volunteers. Nagpanik din ang ilang estudyante dahilan para maapakan at masaktan ang ilan sa kanila. Nag-stampede sila, oo. But majority is hyperventilation. Nagpanik lang talaga. Lahat ng mga estudyante doon nagpanik agad, kaya ako parang hinihingal na ako sa sobrang takot at kaba. Nag-pray lang po ako ni Papa Jesus, tapos po hindi po talaga kaya kasi nagpalpitate na po talaga yung heartbeat ko. Ang ilang residente napaiyak na lang. Parang gumagalaw ang masakit ang ulo ko. Malakas talaga siya kasi nalalaglag yung mga bato. Lindol na talaga. Iba yung kasi yung aftershock kasi yung aftershock mahina lang talaga. Tapos ngayon malakas talaga siya. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, bagamat malakas ang lindol kahapon, aftershock pa rin daw ang tawag dito. Kapag sinabi nating aftershock, ito ay lindol na sumunod dun sa mas malaki at pwedeng ma-relate doon sa nauna. Lahat ng aftershock ay lindol. At kaya tinawag na aftershock, kapag may malaki, tawag doon ay main shock. Yung mga maliliit na lindol bago yung main shock, before the main shock, foreshock ang tawag. Maliban sa ilang mga bagong landslide sa barangay Tungonan, wala namang grabeng pinsala ang lindol kahapon ayon sa otoridad. At sa kabila ng pagyanig, naidaos ng maayos ang cabinet meeting na dinaluhan ng mga kalihim at opisyal mula sa DND, DOTR, DOH, DOE, DOST, PHIVOLCS at iba pa. Dito sinabi ng PHIVOLCS na bukod sa banta ng latest segment na bahagi ng fault, problema ngayon ang banta ng landslides. Kailangan silang i-relocate. Yung mga vulnerable areas, dapat hindi na talaga pabalikin yung mga nakatira doon. Hanapan sila ng relocation area of which we can provide. Sila na lang yung magbigay ng pondo para magpalagay ng mga bahay nila. Pinaka-urgent concern dito is may balik yung kuryente. Kasi marami ang nakasalalay sa kuryente. Yung tubig nila rito, everything depends on power, sa kuryente. Mabuti naman kanina, nasabi nila na may babalik na nila within 1 day. I'm going to make a summary of the reports to the President for his appreciation. Kahapon, isinailalim na rin sa state of calamity ang Ormoc. Ipinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan na suspindihin ang klase mula kinder hanggang high school ngayong araw para masiguro ang kaligtasan ng mga paaralan.